Brother Patrick, okay pa ito eh. Hindi Adventist, napakatino at namalaman magtanong. Ano po ang kaugnayan at pagkakaisa ng pag-ibig, kautusan, biyaya at pananampalataya? Nilalabo kasi ito ng mga cheap grace na pilit pinag-aaway ang Diyos Ama, Kristo, Moises at Pablo. Alam mo, Brother Patrick, Brother Gomer, na-stress dito si Brother Patrick kaya nga yung gusto niyang patpatin itong mga makukulit eh. Pinaglalaban kasi yung Diyos Ama versus Kristo. Sa paanong paraan? Wala na yung utos ng Ama, kay Kristo na tayo. Tapos, Moises at Pablo, wala na. Kay kautusan ni Moises, wala na. Kay Pablo tayo. Ganon, pinagkukontra-kontra nila. Tama Brother Patrick. Kaya dito, Brother Gomer, sagutin natin yung tanong niya. Ano ang kaugnayan at pagkakaisa ng pag-ibig, kautusan, biyaya? Tama. Napakahusay mag-isip ng tanong. Kasi, yung pag-ibig, Brother Gomer, yung pag-ibig kasi ay hinihiwalay nila yung kautusan. At yung biyaya ay inihiwalay din nila ang kautusan dito. Kaya tama yung tanong. Sige, Brother Gomer. Kaya. So, sabi ko nga, Brother Johnson, bago ko sagutin niyang tanong ni Brother Patrick, total itong mga tanong na ito, Brother Johnson, Adventist ang dating Ay ano kayo, Brother Patrick, ikaw ay sumama na dito sa aming panel para may makasama kami dito, na medyo maganda-ganda naman ang mga sinasabi. Magbabautismo ka, tapos sumarama ka dito. Yun nga ang sinasabi ko, Brother Johnson. So maganda itong tanong. Ano ba ang kaugnayan ng pag-ibig, kautusan, biyaya? Okay, balikan natin para maintindihan po natin. Okay? Bakit po ba nagkaroon ng biyaya? Okay? Ano ba ang purpose ng biyaya? Yan ang dapat nating maintindihan Kasi, kaya nagkaroon ng biyaya ay dahil sa ang tao ay nagkasala. Okay? Ngayon, dahil nagkasala ang tao, kaya ibinigay ng Diyos yung biyaya. Anong sabi doon basahin mo natin yung Tito. Tingnan mo natin yung 3. Tingnan po ninyo, ito yung biyaya Sa 3, ang talata ay 3. Tito 3:3 muna. Sabi diyan, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya na nagsipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan na nangamuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuutan. Ito yung kalagayan ng tao. Bakit ganito yung naging kalagayan ng tao? Sapagkat nilabag nila yung kautusan ng Diyos. Di ho ba? At ang sabi ng Roma 3, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang ibig sabihin, wala hong ibang remedyo dito. Dahil nagkasala ang tao, ito yung kanyang naging gawi sa kanyang buhay. Kailangan niya ng biyaya ng Diyos, na ibinigay ng Diyos yung biyaya. Ang sabi doon sa Roma, punta natin yung Roma. Doon sa 5, ang talata ay 6. Sabi diyan, sapagkat nang tayo ay mahihina, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa masama. 7. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga mamatay. Tapos sa 8, anong sabi? Tatapat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y makasalanan pa. Anong ibig sabihin ng makasalanan? Ay di man lalabag sa kautusan. Kaya ka nga tinawag na makasalanan sapagkat nilabag mo ang kautusan ng Diyos. Ngayon, sabi niya, nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ito yung biyaya. Ano yung connection ngayon ng kautusan sa biyaya? Aba, ay kung walang kautusan na walang nalabag, hindi mo kailangan ng biyaya. Pero dahil nalabag yung kautusan, kaya kinakailangan ng biyaya. Okay? Ngayon, balikan natin yung Tito sa 3. Ang sabi doon, sa 4, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Dapat maintindihan po ito. Ito yung ibig sabihin ng biyaya, Brother Johnson. Pagkatapos kong magkasala, wala akong magagawa sa aking sarili.
Ibig sabihin, kahit na ano pang gawin ko, pagkatapos kong labagin ang kautusan ng Diyos, wala nang pag-asa sa akin. Yan ang dapat maintindihan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, hindi dahil sa mga gawa na ginawa nating sarili. Okay? Kundi, ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Yun ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Ang ibig sabihin, wala kang magagawa sa iyong sarili. Ang tanging pag-asa ng tao ay yung biyaya na ibinigay ng Diyos. Maliban dun, wala na. Tapos sabi niya, sa pamamagitan ng paghuhugas, sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. So ito na po yun ngayon, mga kapatid. Ngayon, pagkatapos nating, ito yung problema ngayon, Brother Johnson. Eh di may kautusan. Tapos itong kautusan na ito nalabag. Ngayon, dahil nalabag ang kautusan, maniningil ito eh. O, kamatayan ang kabayaran ng nakalabag dito. So anong gagawin mo? Di patay ka dapat. Kaya lang pumasok ang biyaya. Okay? Ngayon, nung pumasok ang biyaya, tinanggap natin yung biyaya ng Diyos. Ang gusto ng mga tao ngayon na tumanggap ng biyaya, abay, tanggalin na yung kautusan, labagin na yung kautusan. Ganon ba yun? Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, pansinin natin yung Roma. Sa Roma 6, tingnan natin yung Roma 6. Sa talatang 1, sabi niyan, Roma 6:1. Pansinin po ninyo kautusan, nalabag ang kautusan. Ngayon, ang kabayaran ng paglabag sa kautusan, kamatayan. Pumasok yung biyaya. So nung pumasok ang biyaya, sa halip na tayo mamatay, si Kristo namatay. Ngayon, ang gusto ng marami, dahil namatay na si Kristo, abay, wala nang kautusan, labagin na natin. Pero ano sabi ni Apostol Pablo? Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Ito yung gusto ng marami ngayon, Brother Johnson. Na pagkatapos tanggapin yung biyaya, ay alisin na yung kautusan. Nakita po ninyo, pero hindi pala yun ang sinasabi ng Apostol Pablo. Ang layunin ng biyaya ng Diyos ay para ibalik tayo doon sa kalooban ng Diyos na dapat nating ipamuhay. Ibalik tayo sa pagsunod. Kung itutuloy natin ang basa, 2, huwag nawang mangyari. Ang sabi ni Apostol Pablo, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Question, ano yung pagkakasala? Paglabag sa kautusan. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ipaparaphrase natin, patuloy ba nating lalabagin ang kautusan dahil mayroon ng biyaya? Sabi niya, wag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Verse 3, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Verse 4, tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. So anong koneksyon ngayon ng kautusan, biyaya, pag-ibig? Pagkatapos tayong iniligtas ng ating Panginoon, ang gusto ng ating Panginoon abay gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, Juan 15:14, ano sabi niya? Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, ito po yun, Brother Patrick. Kaya tayo, hindi po tayo naliligaw dito sa bagay na ito Alam natin ang koneksyon ng kautusan, ng biyaya, at ng pag-ibig sa Diyos. Ang sabi sa unang Juan 5:3, tingnan natin. Unang Juan 5, ang talata ay 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. So yan po yan, Brother Johnson. Maraming salamat. Okay. Pakidagdagan mo na lang. Oo. So, ayan, Brother Patrick, maliwanag po yan. Hindi po pwedeng paghiwa-hiwalayin yung pag-ibig, kautusan, biyaya, at pananampalataya. Meron nga po tayong ginagamit na illustration. Kung paano natin mapapatunayan na yung pong pag-ibig, kautusan, biyaya, pananampalataya ay magkakaugnay po yan. Pagka sinabi po ninyong wala ng kautusan, ay wala na pong kasalanan Brother Gomer, kasi yung kasalanan ay paglabag sa kautusan. At kung wala na pong kasalanan, wala ng taong makasalanan. Hindi na kailangan ng tagapagligtas.
Eh sino pang ililigtas niya kung wala namang nagkakasala na? At kung lang tagapagligtas, therefore walang biyaya kasi si Kristo yung biyaya eh. So hindi rin kailangan yung sumampalataya sa kanya dahil wala namang wala nang saysay po yon. O di wala yung pag-ibig ng Diyos kasi ang pag-ibig ng Diyos ay para iligtas yung mga nagkasala. Juan 3:16. Kapahamakan yung hantungan ng tao at para maligtas ang tao, nahayag yung pag-ibig ng Diyos sa pagsusugo niya sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. O di ba? Ngayon, dahil nangyari po yon, kasi nga may kasalanan, may mga makasalanan, dahil nga may nalabag na kautusan. So ganito po yan mga kapatid. May kautusan, kaya may kasalanan kasi nalalabag ang kautusan. May kasalanan, may mga taong makasalanan. At dahil sa may mga makasalanan, kailangan ang tagapagligtas. At itong tagapagligtas na ito, si Kristo, ito yung biyaya mga kapatid. At ginagawa po ito ng mga mangangaral, mga pastor. Ngayon, tanggalin natin yung kautusan. Wala nang kautusan. Hindi wala nang kasalanan. Wala nang makasalanan. Wala nang biyaya. Aanuhin pang biyaya kung wala namang makasalanan? Kung saan nagana ang kasalanan, nagana ang biyaya. Ay di wala nga si Kristo na siyang biyaya. Di wala na rin pastor na dapat mangaral. So makikita ho natin yung matibay na ugnayan ng mga yan. Kaya tama si Brother Patrick, nilalabo kasi ito ng mga cheap grace na pilit pinag-aaway ang Diyos Ama, Kristo, Moises at Pablo. Pero kung titingnan mo, Brother Johnson, ang bottom line lang talaga dyan, Sabat. Tama. Kaya nga lagi Sabat. natin sina-challenge, di ba? Kung nagkataon ang nasa 10 utos ay ipangilin mo ang linggo, lahat Ay. magtuturo na ang 10 utos ay mahalaga. Sigurado yan. Sigurado yan, mga kapatid. Kung Kasi linggo ang nasa 10... dyan sa mga cheap grace, pag tinanong mo, bawal din naman sa kanila ang pumatay. Bawal din naman ang rebulto. Bawal din naman ang banggitin ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ay, gusto rin naman nila yung igalang ang magulang. Huwag magnanakaw, huwag mangangalunya, huwag mag-iimbot. Kaso lang, pagdating sa Sabat, yun na ang problema. Kaya nga, para maging safe sila, sa halip na hindi naman kasi pwedeng ihiwalay mo lang yung isa eh. So, ang ginawa nila, inubos na. Yun ang nangyari. Yan. No? Ganun. Okay, next tayo.